Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa lahat ng kasundong walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Isa rin po ako sa mga taga-subaybay na nais magbahagi ng aking kwento. Siya nga po pala, Kuya Bari. Ako nga po pala si Tiara. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay patungkol sa aking karanasan tungkol sa mga aswang. Naririto na po ang aking kwento. Araw ng Lunes, maaga akong nagising. Inayos ko ang aking higaan at saka bumangon. Nakasanayan ko na kasing magising tuwing 3:00 ng umaga. Isa po kasi akong guro sa paaralang sekundarya. Kaya naman ay maaga talaga akong nagigising upang makapaghanda ako ng maayos. Pagkatapos kong bumangon ay agad akong nagkape upang kahit papaano ay mabawasan ang aking antok na nararamdaman ko. Ngunit kahit inaantok pa po ako ay pinipilit ko pa ring bumangon. Bilang isang guro, Kuya Bari, alam ko ang aking mga responsibilidad sa labas at loob ng paaralan. Kasama na rito ang pagpasok ng maaga. Kuya Bari, pagkatapos kong magkape ay nagluto na rin ako ng ulam, saka naligo na rin. Nang nakabiis na po ako ay kaagad akong pumwesto sa pagkainan at saka nilantakan ang mainit na sinabawang gulay. Mahilig kasi ako talagang kumain ng gulay. Habang kumakain po ako ay nakita ko si Inay. Naglalakad ito patungo sa kusina at halatang kagigising lamang. Magandang umaga, Nay Berta. Halika na, sabayan mo akong kumain. Pag-aaya ko kay Inay. Ay, sige lang, mauna ka lang, Tiara. Mamaya na ako kakain dahil magkakape muna ako at saka tinapay. Sagot naman ni Inay. Nagtimpla na rin siya ng kanyang kape at kumuha rin siya ng isang pirasong tinapay at sinausaw ito sa kanyang mainit na kape. Matapos kong makapag-almusal ay nagpaalam na ako kay Nanay Berta. Sa tuwing nagpapaalam ako, Kuya Bari, palagi niyang sinasabi na mag-iingat ako lalong-lalo na sa pagmamaneho. Mayroon kasi akong motorsiklo na ginagamit ko papunta sa paaralan. Matapos kong magpaalam ay pumunta na ako sa kinaroroonan ng aking motorsiklo saka ito ay pinaandar na. Mga 20 minuto ang aking iginugol sa pagmamaneho bago ako nakarating sa paaralan. Pagkapasok ko pa lamang sa gate ay binati na ako ng gwardiya at ang mga mag-aaral. Simpleng bati lamang iyon pero natutuwa ako sa tuwing binabati ako ng mga mag-aaral sapagkat ang kagandahang asal na iyon ang nagpapakita ng pagiging isang magalang na tao. Nang makababa po ako sa aking motorsiklo, kaagad kong binagtas ang daan patungo sa aking classroom. Hindi pa man tuluyang nakakarating sa loob ng classroom ay sinalubong na ako ng aking mga mag-aaral. Nagsipag-unahan pa nga sila sa paglapit sa akin at kinuha ang aking mga daladala. Nang makapasok ako sa loob, napansin ko ang 2 batang babae na parehong bago lamang sa aking paningin. Tahimik lamang sila, Kuya Bari, habang nakaupo sa bandang likuran. Pasulyap-sulyap ako sa kanila habang iniisip kung kaninong anak nga ba ito. Maitim kasi ang 2 bata at kulot ang kanilang mga buhok. Ma'am, may bago po kaming kaklase. Wika ng estudyanteng si Diana. Itinuro sa akin ang 2 bata na tahimik lamang na nakaupo sa likuran. Ngumiti ako sa mga ito saka humakbang papalapit sa kanila. Magandang umaga, mga bata. Ano ang mga pangalan ninyo? Tanong ko sa kanila. Ngunit hindi man lang sumagot sa akin ang mga ito.
Napakunot ang aking noo. Nanibago ako sa kanila, pero iniisip ko na lamang na baka nahihiya lamang sila kaya ayaw nilang magsalita. Nahihiya ba kayo sa akin? Naku, wag na kayong mahiya. Sabihin ninyo ang mga pangalan nyo dahil ako ang magiging guro ninyo sa classroom na ito. Wika ko sa dalawang bata. Grade 7 kasi ang tinuturuan ko, Kuya Bari. Pilit ko silang kinakausap pero hindi talaga sila sumasagot. Maya-maya, isang babae ang bigla na lamang pumasok sa loob ng classroom. Naglakad ito papalapit sa kinaroroonan ko. Magandang umaga po, ma'am. Ako nga po pala ang ina ng mga batang iyan. Ipapa-enroll ko po sana sila rito. Dala-dala ko na rin po ang mga card nila. Sabi ng isang babae, saka ito ngumiti. Naku, magandang umaga rin, misis. Anak mo pala ang mga batang ito. Naku, kanina ko pa sila tinatanong kung anong mga pangalan nila, pero hindi sila sumasagot. Wika ko naman sa babae. Pasensya na po kayo. Mahiyain kasi ang mga batang iyan, ma'am. Sagot naman ng ina ng mga bata. Tumango na lamang ako at saka ngumiti sa kanya. Pagkatapos nun ay tinulungan ko ang babae sa pag-i-enroll ng kanyang dalawang anak. Dahil doon, nalaman ko ang mga pangalan ng mga bata. Sila ay sina Sandra at Eloisa. 15 anyos si Sandra, samantalang si Eloisa naman ay 13 anyos. Ayon sa kanilang ina, pahintu-hintu raw sila sa pag-aaral kaya mas matanda sila kaysa sa iba kong mga estudyante. Dagdag pa niya, galing daw sa probinsya ng Capiz ang pamilya ng mga batang iyon. Lumipat sila sa Bohol upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Pagkatapos akong kausapin ng ina ng mga bata, nagpaalam na ito sa akin. Sinimulan ko na rin ang aking klase. Ngunit bago iyon, ipinakilala ko muna sina Eloisa at Sandra sa aking mga mag-aaral. Class, meron nga pala tayong mga bagong transferee. Sila sina Sandra at Eloisa. Sana maging kaibigan nyo sila, ha? Huwag kayong mag-aaway-away dito sa loob ng classroom. Dapat magpakabait kayo, magtulungan at igalang ang inyong kapwa. Sabi ko sa aking mga estudyante. Ngunit nagtawanan lamang sila habang nakatingin sila sa dalawang transferee. Naku, grabe ang itim naman nila, tingnan mo. Tapos kulot-kulot pa ang mga buhok. Mga aita siguro mga ito. Sabi ng isang estudyante sa mga katabi nito at sabay-sabay silang nagtawanan. Akala nila ay hindi ko narinig ang kanilang mga pag-uusap. Nalungkot naman ako, Kuya Bari, sa aking narinig at hindi ko nagustuhan ang kanilang ginawa. Kaya naman ay pinagsabihan ko sila na wag nilang pagtatawanan ang mga bago nilang kaklase. Tahimik lamang ang dalawang bata habang nakatingin sa kanilang mga kaklase. Pagkatapos nun ay tumahimik din ang iba at sinimulan ko na ang klase. Nang sumapit ang tanghali, nagsiuwian na ang ibang mga mag-aaral. Ang iba naman ay nanatili lamang sa loob ng classroom dahil may dala silang baon. Malayo kasi sa paaralan ang bahay ng ibang estudyante kaya naman ay pinipili nilang magbaon na lamang at sa loob na lamang ng classroom kakain. Minsan umuuwi ako sa bahay, Kuya Bari, at minsan naman ay nagbabaon din ako. Naroroon din sina Sandra at Eloisa. Tahimik silang kumakain habang ang ibang mga estudyante ay nagtitipon-tipon. Niyaya ko sina Sandra at Eloisa
na sumabay sila sa kanilang mga kaklase. Ngunit ayaw nila sapagkat nahihiya raw silang dalawa. Hindi ko na lamang sila pinilit dahil gusto kong komportable sila sa mga gagawin nila. Pagkarating ng hapon, nagsipag-uwian na ang mga estudyante maliban na lamang sa mag-aaral na mayroong schedule sa paglilinis sa classroom namin. Kung sino kasi ang cleaners, sila ang maiiwan upang ayusin ang mga upuan at linisin ang sahig. Pagkatapos nun ay pwede na silang umuwi. Habang inililigpit ko ang aking mga gamit sa aking mesa, narinig ko na naman ang tawanan ng ibang estudyante habang nakatingin sila kina Sandra at Eloisa. Nilalait nila ang kanilang bagong kaklase na kesyo pangit daw dahil maitim at kulot ang buhok. Sinaway ko at pinagsabihan ko sila, ngunit tila ayaw makinig ng mga bata. Batid kong nasasaktan na sina Sandra at Eloisa dahil sa mga salitang binabato ng kanilang mga kaklase na naroroong naglilinis sa loob ng classroom. 5 estudyante ang nambubuli sa kanila habang tahimik lamang sina Sandra at Eloisa. Hindi ko matiis na makitang ganoon na lamang ang ginagawa ng ibang estudyante, kaya sinabihan kong papuntahin ang kanilang mga magulang sa paaralan bukas ng umaga. Ibig ko kasing kausapin ang mga magulang ng 5 bata patungkol sa pambubuli nila sa 2 magkapatid na transferee. Ma'am, hindi nyo na po kailangang ipatawag pa ang mga magulang nila. Hayaan na lamang ninyo silang laitin kami, sabi sa akin ni Sandra. Nagulat naman ako dahil sa aking narinig. Iyon ang unang pagkakataon na narinig kong nagsalita siya. Naisip ko rin na sobrang bait ng 2 magkapatid dahil ayos lang sa kanila na lait-laitin sila ng mga kaklase nila. Ngunit para sa akin, Kuya Bari, ibig kong ipatawag pa rin ang mga magulang ng mga nambubuli para sila na ang bahalang magdisiplina sa kani-kanilang mga anak. Maya-maya'y tinignan ko ang aking relong pambisig at napagtanto kong malapit na palang mag-alas 6. Unti-unti na ring nilalamon ng dilim ang buong paligid. Nagsipag-uwian na ang ibang mga mag-aaral at ang mga cleaners na lamang ang natira. Naawa naman ako kaya't pinatigil ko na lang sila sa kanilang paglilinis at sinabihan kong umuwi na rin sila. Kaagad naman nila ako sinunod sa aking sinabi. Nauna na sila sa akin at tumungo ako sa kinaroroonan ng aking motorsiklo. Pinaandar ko ito at habang nagmamaneho ako palabas ng gate, nakita ko ang aking 5 mga estudyante na binabato nila ng maliliit na mga bato ang 2 magkapatid na naglalakad din palabas ng gate. Agad ko namang pinagsabihan sila, ngunit hindi sila nakikinig sa akin. Tawa lamang sila ng tawa habang paulit-ulit nilang sinasambit ang mga katagang "Basta kulot, salot!" Dahil doon ay napailing na lamang ako at hinayaan na lamang sila. Nang sumapit ang umaga, nagimbal ang lahat ng mga guro at estudyante dahil sa aming nabalitaan. Mayroon daw kasing nawawalang 5 estudyante sa aming paaralan. Tila ba tumigil ang aking mundo dahil ang mga nawawalang 5 estudyante ay ang mga estudyante ko na naiwan upang maglinis ng aming classroom. Sila rin ang mga estudyanteng nambubuli sa magkapatid na transferee. Nakiisa naman ang kapulisan sa paghahanap ng mga nawawalang mag-aaral.
Nagsisipag-iyakan na ang kanilang mga magulang dahil hindi pa rin mahanap-hanap ang 5 estudyante. Buong araw nilang hinahanap ang mga bata sa kung saan-saan na. Maya-maya'y nakita namin ang isang gwardiya ng paaralan na tumatakbo. Nahanap na ang isang estudyante. Nandoon sa talahiban, duguan at wala nang lamang loob. Sigaw ng gwardiya. Malapit lamang sa paaralan ang talahiban na tinutukoy ng gwardyang iyon, Kuya Bari. Bangkay na lamang ng estudyante ang kanilang nakita. Wala na itong buhay. Nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap upang hanapin ang 4 na estudyanteng hindi pa rin nila nakikita. Ngunit kagaya na nangyari sa unang estudyante, natagpuan ding patay ang 4 na estudyante. Wala na rin ang mga lamang loob ng mga ito. Dahil sa aming taranta ay agad naming pinuntahan ang kinaroroonan ng mga bangkay. Nangatog ang aking tuhod nang masilayan ko ang kanilang mga mukha. Puno ng kalmot at mayroong malalaking sugat sa kanilang liig na para bang kinagat ng malaking mabangis na hayop. Naku, hindi ordinaryo ang gumawa nito. Dahil kung pagbabasihan ang mga kalmot na natamo ng mga biktima at pagkawala ng kanilang mga lamang loob, masasabi kong aswang talaga ang gumawa nito. Wika ng isang pulis. Nanindig naman ang aking balahibo dahil sa sinabi nito. Pati ang ibang mga estudyante at guro na naroroon ay kinilabutan din. Natatakot na silang maabutan ng gabi sa labas. Dahil sa masaklap na insidenteng naganap malapit sa paaralan, binalaan ang lahat na mag-ingat sa paglalakbay, lalong-lalo na kapag kapagabi na. Dumaan ang ilang araw, hindi pa rin natukoy ng mga kapulisan ang tunay na salarin. Ngunit naniniwala ang otoridad na talagang aswang talaga ang pumatay sa 5 estudyante. Mabilis na kumalat ang balita sa labas ng eskwelahan. Nag-aalala naman ang lahat ng mga magulang dahil baka daw anak naman nila ang mabiktima, kaya doble ang pag-iingat nila. Naku Tiara, magdala ka nga ng asin. Mabisang pangontra iyon sa aswang. Kapag ka nakakita ka ng aswang, isaboy mo lang ang asin sa kanyang katawan para hindi kanya malapitan. Wika ni inay sa akin. Ayon din Kuya Bari sa mga haka-haka, kinatatakutan daw ng mga aswang ang asin. Nakakasunog daw iyon ng kanilang katawan kapag ka ibinuhos mo ito sa aswang. Kaya kahit hindi ako sigurado kung totoo ba ang sabi-sabi nila, sinunod ko na lamang ang utos ng aking inay. Nagdala nga ako ng asin bago ako umalis ng bahay. Isinilid ko iyon sa loob ng aking bulsa upang kahit papaano ay mayroon akong gagamitin bilang panangga. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtuturo kahit nakakakilabot na ang nangyari malapit sa paaralan. Ngunit kailangan ko pa rin mag-focus sa aking mga tinuturuan. Nakakatakot man ang kaganapan ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pagtuturo. Hanggang sa isang araw, noong nasa loob ako ng classroom, naririnig ko pa rin na nilalait ng ibang estudyante ang 2 magkapatid na transferee. Tila ba talagang ayaw nilang tantanan ang mga iyon? Kahit ang ibang section ay nilalait din sina Sandra at Eloisa. Parang ay taraw kasi tingnan ang 2 estudyanteng iyon. Hindi ko naman maiwasang malungkot sa tuwing naririnig kong nilalait ng ibang estudyante ang 2 transferee. Mabuti na lamang at hindi sila pinapatulan ng mga ito. Lumipas ang ilang linggo.
panibagong biktima na naman ang natagpuan malapit sa paaralan. Kagaya po na nangyari sa 5 estudyante, Kuya Bari, ganoon din ang sinapit ng mga bagong biktima. Nakapagtataka sapagkat puro mga estudyante lamang ang binibiktima. Mas lalong natakot ang mga mag-aaral dahil sa kakilakilabot na pangyayaring iyon. Ano ba naman ang nangyayari sa paaralang ito? Bakit puro estudyante ang namamatay? Natatakot na akong paaralin ng mga anak ko sa paaralang ito. Reklamo ng isang ginang. Naroroon din ang prinsipal, kapulisan at iba pang mga guro. Nagtipon-tipon kami upang mabigyan ng aksyon ang mga nagaganap sa mga estudyante. Iyon ang unang pagkakataon na may mga nawawalang estudyante sa paaralang iyon. Naku, totoo atang may aswang na gumagala-gala dito kapag kagabi. Kawawa ang mga estudyante. Huwag na lang kaya muna natin silang papasukin kung ganito lagi ang sasapitin nila. Wika pa ng isang ginang. Nagkakagulo na ang iba at nagsisisihan. Tanging ang paaralan ang sinisisi nila sa mga nangyayaring hindi maipaliwanag. Pati ako, Kuya Bari, ay kinikilabutan na rin, lalo na't medyo malayo pa naman ang bahay ko sa paaralan. Nagpatuloy sa investigasyon ang mga pulis, ngunit patuloy pa rin ang pasukan ng mga mag-aaral. Marami-rami na ring mga estudyante ang pinapa-absent ng mga magulang nila dahil baka daw matulad sila sa mga estudyanteng nabiktima ng sinasabing gumagalang aswang. Isang hapon, nagmamadali po akong lumabas sa aking classroom. 5:00 na iyon kaya binibilisan ko ang aking pagkilos upang hindi po ako gabihin sa daan. Nagsipag-uwian na rin ang ibang estudyante at mga guro, ngunit mayroon pa rin namang natitira. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa kinaroroonan ng aking motorsiklo, napansin ko na parang may nakasunod sa akin. Dahan-dahan akong lumingon at natanaw ko ang 2 magkapatid na sina Sandra at Eloisa. Ngumiti ako sa kanila. Oh, kayong 2, bilisan niyo ang paglalakad. Alam niyo bang delikado ngayon, lalong-lalo na gabi na. Ewan ko ba kung bakit anong klaseng demonyo ang nambibiktima sa mga estudyante ngayon. Wala silang alam na gawin ko hindi ang mambiktima. Sabi ko sa 2. Nagtinginan sila sa isa't isa nang marinig nila ang sinabi ko. Ewan ko ba, Kuya Bari, parang ang weird ng kanilang mga tingin sa isa't isa. Napakunot pa nga ang aking noo habang nakatingin ako sa 2. Ma'am, pwede po bang aangkas na lang po kami sa inyo pa uwi? Tanong sa akin ni Eloisa. Napatigil ako. Nag-isip-isip muna ako kung ano ang magiging desisyon ko. Napaisip talaga ako kasi malayo na kasi ang bahay nila sa bahay namin. Parang sa parte ng bundok ito nakatira. Naku, pasensya na mga bata. Iba kasi ang dinadaanan ko pa uwi sa amin eh. Kapag hinatid ko kayo sa inyong bahay, baka gabihin ako. Natatakot kasi ako maabutan ng gabi sa gitna ng daan, lalo na't kakilakilabot ang kumakalat ng mga balita patungkol sa pagkawala ng mga bata. Sabi ko sa kanila. Dahil sa aking itinuran, pinukulan nila ako ng matalim na tingin na para bang hindi nila nagustuhan ang sinabi ko. At talagang pinipilit nila ako, ngunit hindi ako pumayag. Masyadong malayo na kasi ang bahay nila at talagang natatakot akong dumaan ng mag-isa doon kapag kagabi. Humingi naman ako ng pasensya sa 2. Tumingin lang sa akin at tumalikod na. Saka sila nagpatuloy ng kanilang paglalakad. Naglakad na ako patungo sa aking motorsiklo.
Pinandar ko ito, ngunit nagulat ako dahil ayaw nitong umandar. Bumaba ako sa aking motor upang tignan kung ano ang problema at nakita kong may butas pala ang isang gulong. Ay Diyos kong maawain naman, bakit may butas itong gulong na motorsiklo ko? Sino kayang pasaway na bata ang gumawa nito? Wika ko lamang sa aking sarili. Uminit ang ulo ko dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Bali. Nagmamadali pa man din akong umuwi. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nakita kong wala nang masyadong estudyante sa paligid. Halos lahat ay nagsipag-uwian na. Kung kaya't naisipan kong ipaayos na lamang ang aking gulong. Ngunit malayo pala sa paaralan ang vulcanizing shop. Lalo akong nawalan ng pag-asa at wala nang nagawa. Kung kaya't napagdesisyonan kong iwanan na lang muna ang motorsiklo sa loob ng eskwelahan. Naglakad na ako palabas ng gate dahil naisipan kong mamamasahin na lamang ako. Ngunit naalala ko, kailangan ko pa nga palang maglakad mula sa eskwelahan patungong highway. Siguro po mga 20 minutos po ang igugugol ko sa paglalakad bago ako makarating sa highway na iyon. Wala pa namang masyadong bahay sa daang iyon. Mga kakahuyan ang matatagpuan sa gilid nun. Binilisan ko na lamang ang aking hakbang upang mapabilis akong makarating sa highway at makapag-abang ng masasakyan pauwi sa amin. Sinimulan ko nang maglakad ng mag-isa habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong paligid. Sa gitna ng aking paglalakad, nagulat na lamang ako dahil nakita ko ang dalawang magkapatid. Nasa gitna sila ng daan habang nakatingin sa akin. Sobrang tapang ng kanilang mga tingin na tila ba isang tigreng galit na galit. Humugot ako ng malalim na hininga. Kinabahan ako noong mga sandaling iyon dahil sobrang weird talaga ng kanilang mga tingin sa akin. Halos panawan ako ng aking ulirat nang makita at mapaatras ako dahil bigla silang naging aso. Nagbabaga ang kanilang mga mata at nakatingin na lamang sila sa akin. Parang gustong-gusto nila akong sunggaban ng mga sandaling iyon. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata, ngunit hindi talaga ako pwedeng magkamali. Mga aso sila! Aswang! Aswang sila! Sigaw ko sa gitna ng daan. Mabilis akong tumakbo pabalik, ngunit hinabol nila ako. Mula sa pagiging aso ay muli silang nagpalit ng anyo. Sobrang pangit ng kanilang mga mukha, Kuya Bari. May matutulis na mga pangil, mahahabang kuko, nagbabagang mga mata at magulo ang kanilang buhok. Pinagkakalmot nila ako at ramdam ko ang kanilang galit habang kinakalmot nila ako. Sinubukan kong tumakbo pa ng mas mabilis kahit duguan na ang aking liig at mukha. Ngunit mabilis nilang hinila ang aking buhok na para bang gusto nila akong kaladkarin sa daan. Nag-iiyak na ako at hindi ko na alam ang aking gagawin dahil sobrang lakas ng dalawa. Nang bigla kong naisip ang sinabi ng aking inay na mabisang panlaban sa aswang, ang asin. Naalala kong mayroon nga pala akong dalang asin sa aking bulsa. Dali-dali kong dinukot ang asin at isindaboy ko ito sa kanila. Napabitiw naman ang dalawa at napahiyaw ng tumama sa kanilang mukha ang sangkaterbang asin. Nagsisigaw sila dahil sa labis na hapdi na dulot ng asin hanggang sa tumakbo sila papalayo sa akin. Malapit na akong panawan ng aking ulirat, ngunit
nanindigan ako sa paglaban sa dalawang aswang. Nakahinga na lamang ako nung tila wala na sila sa aking harapan. Laking pasasalamat ko talaga dahil nagdala ako ng asin. Kung hindi ako nagdala, Kuya Bari, siguro'y nakatay na ako ng dalawang aswang na iyon. Mabilis naman akong tumakbo pabalik sa eskwelahan at ako'y humingi ng tulong. Dahil doon, nalaman ng lahat na ang dalawang magkapatid pala na transferee ang nambibiktima sa mga estudyante. Sa palagay ko, Kuya Bari, pinapatay nila ang mga estudyanteng nanlalait sa kanila. Naisip ko rin na nagalit sila sa akin dahil hindi ko sila pinaangkas. Magmula noon, hindi na namin muling nakita pa ang dalawang magkapatid. Wala na kaming balita kung saan sila napadpad. Wala na ring natatagpo ang bangkay pa ng mga estudyante sa eskwelahan mula nang nakaengkwentro ko ang dalawang magkapatid na aswang. Ikinuwento ko naman sa kanila ang ginawa ko, ang pagsaboy ko ng asin. Kung kaya't halos lahat ho ng tao sa eskwelahan namin ay may bitbit ng asin sa kanilang bulsa. Sa awa naman ng Diyos, Kuya Bari, hindi na muling naulit pa ang trahedyang iyon. Simula nang mawala ang dalawang magkapatid na aswang na iyon, ay hindi na nagkaroon pa ng mga kakilakilabot na pangyayari sa aming paaralan. Kaya kahit magpahanggang ngayon, kahit saan man ako magpunta, nagdadala pa rin po ako ng asin upang magsilbi kong panangga sa mga masasamang elemento. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng makikinig kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Tiara. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.